programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nabulgar na ang sikreto ng pamilya De Leon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Hindi na awat nila Lilet, Bonnie at Kurt ang away ni Calorena at Patricia. Kaya ang ginawa na lang nila Bonnie ay ang tumawag ng mga pulis upang matigil na ang rambulan ng dalawa. Dahil nakakahiya na sa mga taong nakakakita sa kanilang dalawa. Pagdating ng mga pulis, nagtuturuan si Calorena at Patricia kung sino sa kanila ang dapat damputin ng mga kapulisan. Sinabi ni Patricia na hindi raw dapat siya ang isama ng mga pulis sa presinto dahil si Calorena naman ang unang nanakit sa kanya. Sumagot naman si Calorena na si Patricia ang dapat dalhin ng mga pulis dahil si Patricia ang unang sumugod sa kanila habang tahimik silang nagtatrabaho nitong si Lilet. At dahil nagtuturuan pa rin si Patricia at si Calorena, kahit na nga pinagsasabihan na sila ni Lilet, Kurt at Bonnie na tumigil na sa kakaaway nila dahil nakakahiya na sa mga taong nakakakita at nakakasaksi sa kanila ay wala nang nagawa ang mga pulis kundi dalhin silang dalawa sa presinto para matigil na kung anuman ang hidwaan ni Patricia at Calorena. Dinala na nga ng mga pulis si Calorena at Patricia sa presinto. Sinamahan sila ng mga attorneys na si Lilet, Kurt at Bonnie upang tulungan na makapag-ayos. Ngunit hanggang sa presinto ay nagtuturuan pa rin silang dalawa. Kaya nagsalita na si Lilet na kung hindi sila magkakaayos dalawa ay hindi sila matutulungan nila Lilet. Dagdag pa ni Bonnie na pareho silang makukulong kapag hindi pa sila tumigil sa pag-aaway nilang dalawa. Sinabi ni Calorena na hindi siya papayag na makulong kaya magsasampa siya ng kaso laban kay Patricia. Kasong slander, physical injury at alarming scandal. Nagimbal si Patricia sa dami ng kasong isasampa laban sa kanya ni Calorena, kaya napahinto si Patricia. Napatingin naman si Lilet kay Patricia dahil hindi akalain ni Lilet na sasampahan ng kaso ni Calorena si Patricia. Samantala, tuloy na nga ang pagsampa ng kaso ng babaeng inabuso ni Ino at si Attorney Meredith ang tutulong sa kanya para mabigyan ng hustisya ang kahayupang ginawa sa kanya ni Ino. Nalaman naman ni Ino na kinausap ng babae at ng kapatid nito si Attorney Meredith para tulungan siya na magsampa ng kaso laban kay Ino. Kaya naman inabangan ni Ino ang babae para takutin muli. Nasaktuhan ni Ino ang babae sa parking lot. Kaya kinausap ni Ino ang babae at hinatak sa gilid ng kotse. Sinabi ni Ino sa babae na mag-usap silang dalawa ng masinsinan dahil nabalitaan daw ni Ino mismo kay Attorney Meredith na magsasampa ng kaso ang babae sa kanya. Hindi raw ba alam ng babae na magkaibigan ang mami niyang si Calorena at si Attorney Meredith. Kaya kung si Ino raw ang tatanungin ay ngayon pa lang ay iurong na ng babae ang kasong isasampa niya kay Ino dahil wala naman raw patutunguhan kung magkikita sila sa korte dahil kakampihan lang si Ino ni Attorney Meredith. Hindi alam ni Ino na nasaktuhan rin na nagparking si Attorney Meredith ng kotse at nakita ni Attorney Meredith si Ino kasama ang babae. Kaya dahan-dahan na lumapit si Attorney Meredith kay Ino at sa babae para matignan at marinig lahat ng sinasabi ni Ino sa babae.
Sinabi ni Ino sa babae na si Atty. Meredith pa raw mismo ang nagsumbong sa kanya, na nagsumbong ka sa kanya. Sinabi ng babae kay Ino na kung hindi buburahin ni Ino ang video nilang dalawa, ay sasabihin niya sa lahat ang tungkol kay Trixie Engano, ang totoong nangyari sa kanilang dalawa ni Trixie. Kinabahan si Ino dahil siya naman ang binantaan ng babaeng biktima niya. Kaya walang nagawa si Ino kundi ang sundin ang babae, alang-alang sa pagtago ng sikreto niya. Hindi alam ni Ino na narinig na ni Atty. Meredith lahat ng pinag-usapan nila ng babae. At dahil sa natuklasan ni Atty. Meredith, kinausap niya si Atty. Spanky tungkol sa natuklasan niya. Kinakailangan raw ni Atty. Meredith na makausap si Ino. Tutal naman raw ay sa kanila nagtatrabaho si Ino, kaya may karapatan si Atty. Meredith na magtanong kay Ino. Kinabukasan, pinatawag ni Atty. Meredith si Ino sa opisina nito. Diretsahang tinanong ni Atty. Meredith si Ino tungkol sa case file ni Trixie laban kay Ino. Kinabahan si Ino, nataranta siya at umiwas kay Atty. Meredith. Sinabi ni Ino na kailangan na niyang umalis, pero pinigilan siya ni Atty. Meredith. Sinabi ni Atty. Meredith kay Ino na kailangan pa raw ba niyang mag-file ng subpoena kay Ino para makapag-usap silang dalawa. Napahinto si Ino. Maya-maya ay biglang dumating ang mami ni Inong si Ka Lorena. Si Ka Lorena ang sumagot kay Atty. Meredith. "This is not a courtroom, Meredith. Ako ang harapin mo, hindi ang anak ko." Sinabi ni Atty. Meredith lahat-lahat ng natuklasan niya tungkol kay Ino at ang planong pagsampa ng kaso ng babaeng inabuso nitong si Ino. Kaya naman natameme si Ka Lorena sa sinabi ni Atty. Meredith. Samantala, galit na galit nga si Patricia at nagwala sa bahay nila. Nagimbal naman si Trixie kung bakit nagwawala ang mami Patricia niya. Sinabi ni Patricia na buwisit raw talaga si Ka Lorena dahil ang lakas raw ng loob na magsampa ng demanda laban sa kanya. Pagtapos ng lahat ng kawalang hiyaang ginawa ng anak na si Ino kay Trixie. Nagalit si Trixie kay Patricia dahil daw pa sa pagsugod nitong si Patricia kay Ka Lorena. Hindi raw naging maganda ang epekto ng pagsusugod nitong si Patricia. Dahil sa ginawa ni Patricia ay pinag-uusapan na silang dalawa ni Ka Lorena sa online. Pinagalitan ni Trixie si Patricia dahil alam naman daw ni Patricia na ayaw na ni Trixie na balikan kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa ni Ino. Itutuloy kaya ni Ka Lorena ang pagsampa ng kaso dito kay Patricia? Ano kaya ang gagawin nitong si Lilet? Papayag kaya siya na ipagtanggol muli si Ino sa korte? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.